araw ng kagitingan, holiday today. Happy Valor Day. Valor Day. Sa Ingles, Oo, sa kagitingan. Ingles. Maraming nasa bahay lang, walang pasok, pero kami ni Ricky, present pa rin. Present! Bawal mag-absent. Bawal mag-absent, lalo na ngayon sa panahon ng digmaan, dyan sa gitnang silangan, na magpasalamat tayo, may trabaho tayo. Dahil maraming daw nagsasabi na baka mawala na sila ng trabaho, mabawasan ng kanilang kita. So, ngayon po ang ating paggugunita ng araw ng kagitingan. Yes. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Good Ricky morning. girl. Mas maganda ka pa sa umaga. Ako Grabe ang bling-bling. Ako kumikintab, di ba? Ayan, mamaya pwede kang pumitas-pitas dyan ng aking Pitas mga tayo, diamond. no? Yan. Pwede ba isang layan? Pwede naman siguro. Ayoko pitasin, baka makita naka-summer outfit ka. Naka-summer Tingnan nyo, outfit. pwede ba i-close up Hindi na naman. Ang sexy ni Madam. Oo, di ba? Sexy. No, I have a dinner tonight, kaya para Ang dami expression. bawas sa laba-laba, isa na lang ang susutin ko hanggang gabi na ito. Pwede. Di ba? Talagang para-paraan na lang para magtipid. Pero it's a thankful Thursday despite everything that's happening around us. Every gising is still a blessing. Yes. Diba? Alam ba, ang pinaka-favorite ko, na-realize ko lang, yung nagpe-prayer tayo bago tayo magsimula ng, nananalangin tayo bago magsimula yung programa. Kasi nang binibigyan tayong pagkakataon na magpasalamat. Correct. Diba? Na may trabaho tayo, may mga kasamahan tayong mahal natin at mahal tayo. Mahirap pagtrabaho na may kaaway, Correct, diba? talaga. Tapos meron tayong trabaho. Yun ang pinaka-importante. Meron tayong pangatusto sa araw-araw na mga bilihin. Tama. Diba? Maski na umaaray na tayo talaga sa presyo ng mga produktong petrolyo, maski na papaano, the mere fact na may trabaho, yun nga lang, kailangan talaga na lang natin magtipid. Maging wais si misis. Habang maigsi ang kumot, matutong mamaluktot. Mamuluktot. At saka si misis, kailangan wais. Wais na misis. Kasi si mister, Tama ba yun? Si Mrs. Wais, si Mr. Tama. Yan yun. Okay, so mga nakikinig po sa amin sa Radyo Aguila 1062, samahan niyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10. Yung mga nanonood po sa aming Facebook account, sa YouTube channel, sa kanilang cellphone, sa kanilang iPad or laptop. Ayan, good morning, a beautiful morning po sa inyong lahat. O Ricky, meron kaya tang gustong ipaalam? Siyempre, ito talaga, dahil talaga saludo tayo sa lahat ng mga bayani natin na nagbuwis po ng buhay para tayo ay makapag-enjoy ngayon ng ating kalayaan. Kaya naman ngayong araw pong ito, ginugunita natin ang araw ng kagitingan na kilala rin bilang Day of Valor. Ito po ay isang pambansang paggunita dito sa Pilipinas kung kailan inaalala natin dito ang pagbagsak ng Bataan at ang laban sa korehidor, laban sa mga sundalong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ipagdiriwang ito tuwing April 9 na siyang petsa naman kung kailan nagsimula ang Bataan Death March. Nakapunta ka na ba dyan yung sa site na yan? I think so. I passed it before because I have my lolo Gabriel, participated dyan sa Death March. Di ba marami sa ating mga lolo parang no choice sila na kailangan talaga silang yung death walk na yan, tinatawag nila yung Death March na yan. Dahil dyan po, may nakaka-inspire kaming kwento po sa inyo ngayong umaga. Isang patunay po na ang kabayanihan ay hindi kumukupas kahit lumipas po ang panahon. Paano yan? Tama ka dyan, Pat P. Isipin nyo sa edad na 103, pinarangalan. Ito na, siya yung ilan sa mga natitira na lang na veterano. Ang pinarangalan mga po, ang isang veterano na ikalawang digmaang pandaigdig, isang buhay na saksi sa kasaysayan ng ating bayan. Walang iba po, kundi si Tatay Onofre Bugay ng Bataan. Tiga Bataan mismo. Kaya kahit hirap na sa pandinig at nangangailangan ng gabay sa paglalakad, nananatili pa rin matatag at inspirasyon sa marami. Si Lolo Onofre. Siya po ay Naku, isa sa 13 natitira. Naku, 1 out of 13. So yun lang pala ang ililibre ng MRT? 13? Okay, anyway, si Lolo Onofre po, siya na lang po ay isa sa 13 natitirang buhay na veterano ng World War II sa Bataan na ginawaran po sa parangal sa mga veterano bilang bahagi po ng paggunita sa araw ng kagitingan. Hindi lang po siya isang sundalo, isa rin siyang ama, syempre, ng 8 anak. Ang daming anak ni Lolo Onofre. At lolo po ng 25 apo. Wow, 25 grandchildren na nagpatuloy po sa
simpleng pamumuhay bilang magsasaka at tricycle driver matapos ang digmaan. Wow, talaga si Lolo napakasipag. Imagine, sundalo ka, naging tricycle driver, naging magsasaka, ama ng 8 anak, at saka lolo ng 25 apo. Wow, grabe. Kadamo. Talaga namang kahanga-hanga ang kanyang sakripisyo at dedikasyon. Kasama rin po sa programa ang mga pamilya ng veterano at mga opisyal na nagbigay pugay sa kanilang kabayanihan. Bukod po kay Lolo Onofre Bugay ng Bataan, ang veteranong sundalo. Abha, meron pala tayong kamag-anak dito na isang veterano. Tsuhin siya ng ating associate producer na si Chang Army Pastor Ulgado ay atin din pong sasaluduhan. Siya po, 95 years old naman. O si Lolo Onofre, 103. Ito naman ang kanyang lolo, is 95 years old. Ang pangalan niya ay si Tatay Jesus Penolio Alba. Si Tatay Jesus, the oldest living Korean War veteran naman. Kasi si Lolo Onofre, Japan. Japanese War. Ito, living Korean War veteran. Napakatalas pa rin daw ni Lolo at kayang ikwento ang buong detalye po ng kanilang pakikipagdigmaan noon sa Korea. Alam ba, Pati, habang sana buhay pa sila, gusto ko talagang makuha yung talambuhay nila, no? Ang ganda. Kasi yung mga kwento sila nila. na lang yung ating, kumbaga, tulay sa nakalipas natin. So sana may recording, ano? Oo, ano ba may talaga yung recording. nangyari? Correct. Lalo na kung iilan na lang sila, 13 na lang nabubuhay. So meron tayong si Lolo Onofre at saka si Lolo Jesus. So kami po ay sumasaludo po sa inyo. Lahat po ng ating mga veterano po na talagang pinaglaban ng ating kalayaan. Mabuhay po kayo at talaga sana po ang mga aral ninyo ay naipasa ninyo. Kung ako ang ating associate producer, no, I'll be very, Si Chang very Army, Chang of Army, I'll be course. very proud. Chang Imagine Army. mo, no? Ilang taon lang sila, no? Mga bagets pa sila, no? At that time, di ba? Grabe. 103 and 93 years old. Samantala ngayon may mga jokes nga, may mga memes na kapag magka World War III, pag pinadala mo yung Gen Z ngayon, nako, Wala. Ang kanilang paglalaban, ayan, Yung pala ganyan, yan. sa kanilang keyboard. ang kanilang dad sa kanilang mga cellphone, halimbawa, ay nakalang kung nandadali. Ayun, di ba? Yan ang magiging armas nila, yung kanilang cellphone. Hold up! Sumuko ka! Isuko mo ang cellphone mo. Ayan. Yan. Hey! Ano yung mga, ng mga Gen Z ngayon? Ay, nako. Anyway, okay. Ayan na po. At ngayon pong umaga rin po dahil nga it's Happy Valor Day. O, di ba? Araw ng Kagitingan. Ito na po ang ating swabing pambungad ngayong umaga. From Kasambahay. Nako, ito ang sarap. Gusto ko matikman itong kanyang binibake. Dati po siyang Kasambahay. Ngayon po ay tinatawag siyang Cheesecake Queen. Wow. Siya po ay isang Pinay at patunay po ang success story niya that meron talaga siyang kalagahan para sa purpose. Her purpose is really meant to help, di ba? Kabayanihan. Kinilala ngayon si Maria Paz Banaag Marquez. Ayan ang pangalan niya. Maria Paz Banaag Marquez, isang Filipina entrepreneur mula po sa Dubai. Tapos itong si Maria Paz, tumulong po siya sa mga manggagawang nawalan po ng trabaho dahil sa krisis dulot po ng gera. Diyan sa Dubai, di ba kinukwento sa atin? Ang Dubai talaga, ang daming pinapauwi na dahil yung mga hotel, yung service sector, sarado na. So namahagi po si Maria Paz ng mahigit na 300 relief packs na may laman. Ito may bigas, may mga canned goods, may itlog at iba pang essentials. Kahit sabi pa niya, aminado siyang limitado rin ang kanyang resources. Pero sa halip daw na gumasto siya sa bakasyon, siguro, di ba ngayon, summer, siguro dapat magbabakasyon siya. Sabi niya, hindi na ako magbabakasyon. Ilalaan ko na lang yan para makatulong po sa kanyang mga kababayan dyan po sa Dubai. So yung dagdag pondo ay para makatulong sa mga kapwang Pilipino. Para sa kanya, simpleng paraan ito para makabawi sa komunidad na sumuporta sa kanyang negosyo. Pero hindi lang ito charity story lang. Rags to riches din ang kanyang story dahil si Maria Paz, mula po sa pagiging domestic helper sa loob ng 13 years, nagsimula siya ulit sa maliit na may umutang siya at pinuhunan niya ang kanyang simpleng baking setup. Ngayon, siya na daw ang may-ari ng Maria Paz Pastry and Cafe na nakakabenta ng, pakinggan mo, ilan? 1,000 cheesecakes kada araw. Grabe. And she has 9 branches all over Dubai. At naman, mukhang diba? napakasarap talaga. Nako, kung hindi lang
malayo-layo ang Dubai, hihingi tayo ng Diba? cheesecake. Oo, That's one of oo. my favorite pastries, Cheesecake talaga. Ako Oo. kasi lactose intolerant. Kaya gusto ko man siya. Pero yung paborito ng mga anak ko. Alam ba, Papi, sinubukan ko mag-bake natin. Mahal. Oo, Gawa mahal ng kasi cheesecake, no? Philadelphia cream cheese ang Oo, kailangan mong gamitin. oo. Tapos yung toppings mo, either blueberry, Yan. strawberry, or Oo. New York Ako style favorite ko naman cheesecake. blueberry. Blueberry lang yung kinakain ko. So ito nga, nakakabilib si Maria Paz dahil hindi lang negosyong dala niya, dala rin niya ang panlasang Pinoy. Wow. Mula sa cheesecake hanggang sa iba't ibang kakanin. O, di ba? So, na-introduce na niya yung cheesecake. At saka yan, no, yung mga kakanin. Talagang mga pichi-pichi, bringing our kuchita. culture worldwide. Ayun ang maganda. 9 branches. Can you imagine? 9 branches in Dubai? Pagkatapos ng gera, Pat, pupunta tayo ng ng Dubai. Ayan, ang dami natin wishlist. Ang dami Ayan. nating wishlist talaga. Oh, can you beat my story? Of course. Ito naman, Patpi. Mula sa Dubai, Oo. balik po tayo dito sa Pilipinas dahil mula sa negosyo goals, cardio goals. Cardio? Naman tayo, pero Oo. tipid version. Bakit? Paano yan? Diba? G ka ba? Hindi. Ito, isang runner kasi mula sa Iloilo ang nag-viral matapos siyang gumawa ng DIY wooden treadmill ba? na swak sa budget. Magkano treadmills ngayon? Nasa libo-libo. May Oo. mga 100,000. Yun pa yung ano na yung Simple mga hard- lang. Oo, simple lang. Simple lang ba yun? Mahal Medyo naman. simple lang, pero electronic na siya. Oo, Electric oo, oo. yan. Swak po ito sa budget. Alam niyo ba kung magkano? From hundreds of thousands, nasa 8,000 pesos na lang to. Yung kanyang wooden Sa, treadmill. oo. So si Wow. John Leonardo Vallejo, isang avid runner, ang nasa likod ng handcrafted treadmills na pwedeng i-customize. Depende sa size, design, at preference ng buyer. Okay ito Ay, ang ganda. Oo, Oh, di ba? Oo. At saka aesthetic siya. Aesthetic siya dahil nga Oo. kahoy. Oo, pwede mong hindi mo na kailangang itago pag may bisita ka, Oo, di yung ba? parang Oo. na-remind ko dyan pag nakikita ko ngayon, yung parang bamboo mat. Di ba oo, ganyan yung itsura ng mga oo, bamboo oo, placemat? Di ba yung oo, dikit-dikit? oo. Tapos yung nga lang, parang linagyan niya ng gulong para, Oo, ayun, ang di ba? galing. Naging parang banig. Ang galing nga. Wow. Oo, Ayan. oo. From frame hanggang running belt, mano-mano niya itong binubuo kaya hindi lang affordable, kundi talaga naman na personalized pa. Oo. Bukod sa pagiging runner sa iba't ibang marathon, ginagamit din niya ang social media platforms katulad ng Facebook at TikTok para i-promote ang kanyang produkto. Sa panahon na mahal na ang Correct. gym memberships ngayon, at saka Yes. equipment, pinapatunayan ni Maloho na hindi kailangang gumastos sa malaki para magsimula sa fitness journey. Pero ikaw nga, mas matipid yung sa'yo. Oo, ako lang. Mag-walking ka lang. Walking. Hindi, pero alam mo, pag kunyari tapos mo nang gamitin, nagsawa ka na, or for whatever reason, pwede mong ikalas yung kahoy. At di ba, i-repurpose mo yung kahoy. Maganda nga Di ba? yan. Because it's and actually wood, because it's a natural fiber. Oo. Parang as it ages, mas battered, mas gumaganda. Tama, Di ba? Ang tama, kahoy. tama. Nagmumukha antika, no? Nagmumukha Siguro antique. itong maliit, ito yung 8,000 ang simula. Siguro, oo. Di ba, kunyari, nagsawa ka na, nagamitin yan. Or kunyari, na-achieve mo na yung weight mo. O, Tapos gawin mo, na-achieve mo na, gawin mo placement. pwede mong gawing Kain ka placement. naman. Pwede mo siyang gawing mga parang bangko-bangko. Di ba, pagdugtong-dugtong mo siya, gawing mesa. Ay, nako, okay, Pero congratulations. Syempre, mas mabuti sana, huwag mong kalasin. Huwag mong kalasin. Gamitin mo. Gamitin mo para every day should be Ma-achieve a mo. healthy day. Correct. Ayan, ito naman. Okay, sige, Alamin napuntahan na natin ang status ng panahon. Correct. Ano nga ba, grabe, no, kahapon na init. sinasabi natin ang init. At puro high pressure area ng, alam mo ba, Patpi? Yes, what? Naku, mukhang magkakaroon tayo ng bagyo. Ay, Grabe, no? Kahapon, kaya sabi ng buhay ay weather lang. Oo, Ngayon, ito, oo. weather po ngayon dahil naging tropical. nako, tropical. Tropical depression na. Ang low pressure area na minomonitor ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Huling namataan ng pag-asa ang bagyo sa line 3,000 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Taglay nito ang lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna na may pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour at kumikilos sa mabagal pakaluran ayon po yan sa pag-asa. At posibleng lumakas pa ito at maging tropical storm bago pa man pumasok sa PAR sa susunod na 24 oras. At ito na, tatawagin na itong natuloy na siya, si Kaloy. Si Kaloy de Leon ba ito? Oo, Ayun kasi- talaga, small but terrible. Bagyo na pala. Kasi hindi siya natuloy the last time eh. So ito na. Pero Oo. sinabi po ng pag-asa na wala pang epekto ang bagyo sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ang Ridge of High Pressure Area o HPA naman ang makakaapekto sa lagay ng panahon sa northern and central Luzon.
Ang maximum temperature ngayong araw ay aabot sa 35.5 degrees Celsius. Maximum temperature na mararanasan mamayang alas 4 ng hapon. At lulubog po ang araw mamayang 6:09 ng gabi. Samantala, nakapagtala ng peak heat index na 44 degrees Celsius ang Katarman Oh Northern my! Samar. Ang pinakamataas na temperatura sa 3 lugar na nakapagtala ng Danger Level Heat Index. Ayon sa Pag-asa, maliban sa Katarman, pareho ring nakapagtala ng Danger Level Heat Index na 42 degrees Celsius ang dumanggas sa Iloilo at Cotabato City. Inaasahan din ng Pag-asa na ang mga nasabing lugar ay makapagtatala rin ng Peak Danger Heat Index na 42 degrees Celsius ngayong araw. Ang heat index na nasa 42 degrees Celsius to 51 degrees Celsius, ito po yung tinatawag nating danger Danger level. level. Dahil, ano ba pwede mangyari? Pwede po ito magdulot ng heat cramps or heat exhaustion at ang patuloy na pagkakababad sa init ay, of course, pwede po mauwi sa heat stroke. At pag nagka-heat stroke, delicates yan. Delicates yan. So, huwag kalimutan po talaga. Huwag tayong magsawang magpaalala. Uminom na maraming tubig po. Magdala ng mga panangga, yung mga payong, mga sombrero, Oo. yung mga sleeves kung kailangan, Oo, kung kayo no? po ay nagmumotor, Correct, di ba? oo. Or kayo ay mga jeepney driver, Tama. kung meron pa kayong pamasahe. Oo. Nako, so mag-ingat-ingat po tayo. Talagang bawal magkasakit na po talaga. Mas mahal ngayon magkasakit. Mas mahal talaga. Oo. Okay, ito na po ang ating Super Panalo News ngayong holiday, April 9. Gusto nyo bang mag-upskill pero ayaw nyong gumastos? O syempre, maraming gusto niyan. Basta libre. Oo. Present, di ba? Yung usually nga, yung mayayaman na mahilig sa libre, di ba? Sila yung Pansin mahilig mo? magpalibre, tapos sila yung mahilig magtawad, di ba? Sila pa yung may budget. Okay, so anyway, kung gusto nyo mag-aral pero ayaw nyo gumastos, don't worry. Dahil nag-aalok ngayon po ang Harvard lang naman, ang Harvard University ng free online classes sa AI, Artificial Intelligence, Data Science at Programming. At pwede mo nang simulan ngayong buwan sa Abril. Ang maganda rito po, syempre, self-paced ang mga courses, kaya hawak mo ang oras mo. O, di ba? Hindi mo kailangan hintayin si teacher. Kumbaga, yung self-learning, di ba? Hawak mo yung oras mo at may option din ka para sa paid certificate na pwede mong i-flex sa resume mo. So, libre yung course, pero kung gusto mo magkaroon ka ng certificate, you have to pay for the certificate. Maganda rin yan para sa mga resume, di ba? Resume, so yun na nga, oo. Ilan sa pwede mong pag-aralan ay ang data science, building machine, learning models, at matutunan mo dito kung paano gumagana ang algorithm sa social media. Nako, ito siguro sa mga content creators. Pati paggawa po ng sarili mong recommendation system. Nako, meron din... Nanonosebleed ako, Nanonosebleed na ako. Hindi ko alam ito mga kukursong ito. Meron din Introduction to Data Science with Python. I'm assuming this Python is an app. Hands-on ito gamit ang tools tulad ng Pandas at NumPy. Naku, Pandas at NumPy. Alam ko si Panday at saka si Dumbo. Mas masakit ang box ko, papi. Nako, at swak daw yan kung gusto mong seryosohin ang data game. So gumagawa siguro ng mga data, mga program. Oo. Nandyan din po ang CS50's Computer Science for Business. Nako, talaga. Para sa non-tech people, ituturo dito kung paano gamitin ang tech sa business decisions nang hindi ka naguguluhan sa coding. Kasama na po ako dyan. Walang information overload, kumbaga. Nako, talaga ito na yung wave of the future. Yes, kasi diba? sabi nila, one of the yung mga courses na may kinalaman dyan, ayan yung mga high-paying jobs in the future niya. Ayan, okay. At ang CS50's web programming with Python and JavaScript. Nakikita ko ito sa laptop ko, yung Si Dinosaur, JavaScript. Hindi. nung wala pang internet dati, nung wala Ayun, si pang wifi, Dinosaur. di ba? Oo, Tapos oo. dial-up pa tayo. Habang hinihintay mo ng 24 oras mag-connect ka sa wifi, yung dinosaur na yan, maglalaro ka ng games sa computer. Wala. Yung malaki ang computer pa dati. Hindi ko alam. 1990s, ayan. Ayan ba? Okay. Oo. So, from scratch hanggang sa deployment, matututunan mo rin gumawa ng sarili mong web apps. Ayan. So, ito, karamihan po sa courses, nagsimula po nung April 7 at available hanggang later this year. Kaya may time pa kayong humabol at matuto ng mga bagong skills. So, lalo na ngayong summer break, di ba? Yung mga estudyante na naghahanap ng mga summer courses. Tama. O, ito na, libre
libre po yan. At Harvard pa. Harvard pa. At Oo. saka kung mahilig ka nga sa teki-teki, Oo. sa mga apps, sa mga data, Oo. edi why not, di ba? Alam mo, learning talaga, whatever that is, karagdagang kaalaman is always worth it. At saka advantage yan sa inyo ngayon, Yes. lalo na po kung yung mga maghahanap ng trabaho, Trabaho, di ba? mga graduate. Correct. Ito naman, Patty. Oh, okay. Libreng sakay alert, may pa-free rides, ha? Ano, sa mga veterano? Na 13. Yung type 13? Ang MRT3 ngayong April 9 bilang paggunita sa araw po yan ng Kagitingan. Available ang libreng sakay mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. and 5 p.m. hanggang 7 p.m. Kaya swak ito sa mga rush hour na mga papasok at pauwi. Pero Holiday, skeletal ngayon Oo, di ba? oo. Isang simpleng paraan ito para parangalan ang kabayanihan ng ating mga sundalo at hindi lang commuters. Ang may libreng sakay, mas extended pa ang benepisyo para sa ating 13 bayani. Ayan po, nagbigay ng libreng sakay ang MRT3 mula April 16 hanggang... April 6. April 6 hanggang 11 para sa lahat ng Filipino veterans at buong araw pa ito available. Ayan, so yung mga lolo natin na gusto mga lolo, mamasyal oo. Kay dito sa Lolo Maynila. Onofre. From Bataan. Ayan. And Lolo Jesus. Ayan. Sige, Lolo Jesus at Lolo Onofre, gumala-gala na kayo dito sa Metro Manila, libreng Ayan, sakay. libreng sakay ito, MRT. So the whole week, Magliwaliw kayo. Oo. Ayun, kailangan na po magpakita ng Veterans ID o Valid ID para makakuha ng ticket. At ito pa, pwedeng makasama din kayo ng isang companion. O, mag-date si Lolo at si Lola. Naman. O si Chang Army siguro ang kadate ni Lolo Kadate Jesus. ni Lolo Jesus. O, oo. ito po ay bahagi ng paggunita sa Araw ng Kagitingan sa ilalim ng proklamasyon ni Ferdinand Marcos Jr. Samantala, may libreng sakay din ang LRT2 para sa lahat ng pasahero sa parehong oras, 7 a.m. to 9 a.m. and 5 p.m. to 7 p.m. Habang inaalala ang kabayanihan ng nakaraan, pwede rin gawing meaningful ang inyong holiday getaway. Looking for a quick escape ngayong Paano? araw ng Kagitingan? Oo. O, di ba? Segue na pala Oh, ito. sige, oo. May inaalok naman na heritage-themed getaway ang Las Casas Oh. para sa mga gustong mag-relax habang ine-experience ang kasaysayan. Available po ang day Bataan tour. yan? Oo. Oo. Ang day tour April 9 to 10 at overnight stay April 10 to 11. Perfect para sa chill pero makabuluhang bakasyon. At kung travel goals naman, may budget-friendly deal din na swak sa plano. Naglabas kasi ng 88 pesos. Sale ang Cebu Pacific bilang selebrasyon sa Araw ng Kagitingan. Lagi kong tinicheck minsan yan, wala naman. Parang nape-fake sa koyo ko na. Pwede kang mag-book mula April 6 hanggang 9 para sa travel period ng October 2026 hanggang March 2027. Hanggang today ka na lang. Pwede, oo. Kasama sa destinations sa mga local spots katulad ng Davao, Cebu at Iloilo, pati international routes kagaya ng Singapore, Hong Kong at South Korea. Naku, sana nga, no, dahil nga may 2-week ceasefire, sana rin, medyo humupa. Yung presyo ng mga ticket, whether domestic or international destinations, ay sana bumalik na sa dati. Sana. Diba? Sana, no? Para Oo. mas maraming ang makapagbiyahe. May nakita kasi akong post ni Edu Manzano. Sabi niya, he encourages all Filipinos to travel abroad so that you will know how the government of the Philippines is shortchanging you. Ay. Is shortchanging you. Talaga. Kasi 'di ba, dito hindi efficient ang transport system, Oo. 'di ba? Hindi efficient kunyari ang mahal ng kuryente. So parang mas magalit tayo para talagang pagdating po ng Mayo 2028, pumili talaga tayo ng mga It's tamang. about time. 'Di ba? Yun lang talaga ang Diba? ating kakayahan to change talaga the way the government works. Is we choose our politicians correctly. Wag po Correct. talaga tayo, wag natin po ibenta talaga yung ating boto. Kaya sabi ni Dudes, sabi ni Edu, nako, magbiyahe kayo. Sabi niya, kung kakayanin nyo, magbiyahe kayo para makita nyo talaga kung gaano talaga tayo, kung gaano Ka-third world. ka-third Ayun na world. yan, diba? Oo. How the government is shortchanging us Grabe. talaga. Imagine na sa buong mundo, pangalawa, top 2 ang Pilipinas sa pinakamahal ang gasolina gasolina, ngayon. correct, Imagine that. correct. Kaya Samantala, meron naman tayong mga kapitbahay na siguro, feeling ko dati, bago itong crisis na to, we were better off. Better Pero off. imagine Hindi, ngayon, kasi ano? nga, ang hirap rin sa atin, 100% dependent tayo. Oh, sila din naman. Hindi, like Malaysia Oo. and Indonesia, Meron subsidized sila sila. sarili. Oo, Oo, meron rin yun. sila. Siyempre, Brunei Oo, din, di ba? oo. Okay, anyway, ayoko nang sumama ang loob ko dahil holiday. Medyo ito, magandang balita. Oo. Ito, chiching!
Oh, naku, wala. Wala. Naku, Araw ng nakabakasyon. kagitingan eh. Oo, bakasyon ng ating ano. Okay, anyway, batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara po ang piso kontra dolyar. Sa lagang, ayan, lumakas na sumara po sa 59 pesos and 43 centavos. Wow. Oh, di At ba? least below 60 Oh, na. below 60 na. Oo. So, lumakas siya ng 90 centavos. Oo. Oh, di ba? Isang hatching na lang piso ang linakas Nako. ng ating piso kontra dolyar. Ito naman po ang palitan ng piso kumpara po sa may iba pang currency. Sa Japan yen, 37 centavos. Sa euro, 69 pesos and 83 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 68 centavos. At ang Saudi Riyal, 16 pesos and 3 centavos. At ang ating source, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ricky Girl, maski na holiday, nako, talagang overworked, overpaid. Oo. Sana all. CRBP. So, Hi, tatlong CRB, good issues morning. tayo ngayong umaga. Ricky Ito Girl. na nga, napakalungkot dahil bumilis po sa 4.1% ang inflation rate sa bansa nito March 2026. Mula yan sa 2.4%. Imagine, almost double noong February 2026. Ayon po sa Philippine Statistics Authority or PSA, pangunahing nagtulak sa pagtaas ng inflation ang transport sector, food and non-alcoholic beverages, housing, water, electricity at mga produktong petrolyo. Pag-usapan natin ang inflation kung may nagagagawa ba tayo rito para hindi lumaki ang gap. Kasama po natin mamaya si Cora Guidote, economist and former executive director of the BSP. Nako, yan to. Talagang kailangan usaping pera. Diba? Si Tita Cora pala yun. Si Tita Cora. Oo. Pareho kayo naka-bling-bling. Bling-bling. Tita Pati. Okay, yan pa ang unang issue natin. Ang second issue naman po natin, sa kauna-unang pagkakataon, mula nung sumiklab po ang tensyon sa Gulf region noong February 28, nagkasundo na po ang Estados Unidos at ang Iran sa pansamantalang 2 linggo, 2-week ceasefire. Ayan, tigil putukan na nagresulta po sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isang kritikal na ruta ng pandaigdigan supply ng ating langis. Sa tulong po ng pamahalaan ng Pakistan, inaasahang magpapatuloy ang negosasyon sa pagitan po ng dalawang bansa sa Islamabad sa mga susunod na araw bilang hakbang tungo nga sa mas pangmatagalang kasunduan. Pero nanganganib ito ngayon dahil nga sa patuloy ang pag-atake ng Israel sa Lebanon. O, di ba? Ano Bakit ba ba yan? inatake ng Israel Lebanon? Kasi sumali ang Lebanon, yung Hezbollah. Inatake nilang Israel. So, syempre, nagalit ang Israel. So, sinasabi ng Israel, okay, may 2-week truce, pero hindi kasali ang Lebanon dyan. Syempre, yung mga world leaders, umaasa sila na papayag na rin ng Israel na isama ang Lebanon. So, let's see how it goes. Ang sabi naman kasi ng Israel, wala naman doon sa 10-point plan Agenda, kasi. oo, ang Lebanon. Oo. So anyway, makakausap po natin live po, pupunta dito sa studio si Professor Renato De Castro, ang ating international relations expert at full professor in the International Studies Department mula po sa De La Salle University. Ayan, Dalawang po, issue pa lang number yan, 2. Ito, pangatlo pong issue natin ngayon, ang araw nga po ng kagitingan na hindi lamang pag-aalala sa pagsuko ng bataan noong 1942, kundi pagpupugay sa pambihirang tapang, sakripisyo at moral na lakas ng mga Pilipinong sundalo laban sa mga Hapones. Binibigyan din niya ito o binibigyang diin niya na ito ay simbolo nga ng ating hindi pagpapasupil at pagtatanggol sa ating soberanya. Paano natin maipaliliwanag sa kabataan na ang bataan ay hindi lamang talo, kundi isang anyo ng tagumpay na diwa po ng mga Pilipino. Balikan at aralin natin ang kasaysayan ngayong araw sa Kagitingan kasama ang famous and the very charismatic Philippine historian na si Michael Charleston Xiao Chua. Ako very interested ako dito. Basta history nakakatuwa Ako din, Kasi dapat oo. sa history dapat may mga lessons learned tayo Correct, Tsaka maganda si Professor Xiao talaga. Marami siyang mga trivia Very animated. Oo, yung parang hindi mo nababasa sa mga history books. Oo. Pero syempre alam niya dahil talaga siya nagre-research at talaga yan ang passion niya. Kaya very interesting po yung aming tatlong issue. May dalawa nakakasakit ng bangs, Ina nga. di ba? Magiging ekonomista naman tayo. Nosebleed. Nosebleed. Pero yung pangatlo, light-lightan na para lang sa ating kaalaman. Yan. Di ba? Pero alam ko, alimin tayo ni Prof. Xiao mamaya. Pero whatever it is, yung tatlong issues na tatalakayin natin, importante Of pa course, rin oo. natin na alamin kung ano ba nangyayari pa rin sa atin. Okay, ito na ang ating question of the day bago po tayo mag-commercial break. Noon po ay nasusukat ang kabayanihan po sa tapang, sa digmaan. Ayun na nga, di ba? Tinatanggal, mga bolo, Itak. mga O, yan. itak, o, di ba?
Ngayon po, tila hinahamon nito ng iba't ibang krisis ang mundo. Sa gitna po ng oil crisis sa Pilipinas, kung saan apektado po ang pamasahe, presyo po ng mga bilihin at kabuhayan po ng maraming Pilipino, nagiging mas malinaw na ang kabayanihan ay hindi lang tungkol sa pakikipaglaban sa larangan, kundi pati sa araw-araw na pagtitiis. Ako talaga, pagkakaisa at malasakit po sa ating kapwa. Kaya ito po ang aming question of the day. Para sa inyo, ano ba ang tunay na kahulugan ng pagiging bayani sa kasalukuyang panahon? O, ang present tense, di ba? Ikaw, ano ang kahulugahan? Kaya may ano, isa pa. Isa pa, ano ang kahulugan? Yan, kahulugan. What is the meaning? Of being a bayani now. in Alam this, ba, hindi naman present natin day. kailangan ngayon Gera. gera, di ba? Oo. Hindi tayo kailangan magsuot ng ating mga uniforme Oo. para makigera. I think every small thing matters. Alam mo Oo. yan, bawa man lang yung pakipatuloy natin na pagkakalampag sa gobyerno, laban sa mga korupsyon, di ba? Ayan po. Magmatsyag, di Oo, ba? di ba? Yung hindi natin na pagsuko Oo. na makahuli tayo ng mga balyena, di ba? Kasi ang inaalagaan po natin ay yung kalayaan, kasarilan na talaga pinaglaban ng ating mga bayani dati. Oo. At para rin sa kinabukasan po ng ating mga anak. I think yung every small yeah. act counts Oo, now. ako yung mga parang being a hero these days means like yung mga ating mga OFWs, 'di ba, na talagang nagtitiis, mawalay sa kanilang mga pamilya para lang talaga magpadala ng pera dahil wala silang kumbaga dito kulang ang mga trabaho. Kung may trabaho man, hindi sapat. Underemployment Oo, naman. hindi sapat Oo. para ibuhay ang kanilang mga pamilya. Oo. Kaya just the mere fact na talagang kayo po ay makikipagsapalaran, Tama. 'di ba? Hindi mo alam kung lalo na ngayon sa gitnang silangan, marami doon, 2 million sa ating mga kababayan ay nandoon. Hay nako, Saka talagang parang saludo. ito nga si Cheesecake Queen, di ba? Oh, si Cheesecake Queen. I think ano din, pagiging nationalistic. Yeah, Ganyan yung oo. pagdadala naman, pagpapakilala ng ating mga kultura. Kultura, di Yung mga ba? pagkain natin dyan sa Nag-umpisa Dubai. lang daw siya bilang DH. O Oo, tinawa sa diba? pagtsatsaga. I'm sure, di ba? Nagtiis siya. Yun, Di ba? oo. Para lang talagang maangat niya yung kanyang buhay. Alam mo ba na ang ano, di ba, usong-uso yung Dubai chocolate dati? Oo, yung pisa Filipino. Filipino din I yan. know. Oh, Okay. Anyway. Mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account. Hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Oras! Alas 8:38 na po ng umaga. Alam nyo ba na sa dami po ng oras natin sa gadgets and computers, mas napapagod ang ating mga mata? Buti na lang, may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong malagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. At ang oras muli, alas 8:39 na po ng umaga. At kasama na po natin sa linya si Ms. Cora Guidote. Siya po ay isang ekonomista at former executive director po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang umaga po, Ms. Cora, and welcome po sa ASPN. Good morning, ma'am. Magandang umaga sa inyo, Pat and Ali. Ayan, Ms. Cora, syempre po, kami po ay napatawag dahil para po may paliwanag niyo po sa amin, sa karaniwang si Juan de la Cruz at si Aling Bebang, itong pagtaas po ng ating inflation rate, no? Mula po daw sa 2.4% noong Pebrero, halos dumoble, no? Nasa 4.1% na po ito nung Marso. Ano ibig sabihin po ito sa karaniwang mamamayan na Pilipino po? Ang ibig sabihin po ng inflation sa Tagalog ay yung pagtaas ng presyo. So binabantayan niya ng gobyerno para makita nila kung kaya bang yung kakayanan ng Pilipino o maski anong bansa ang pagbili ng mga bagay-bagay sa palengke, sa stores, ganyan. So kasi ang pagtaas ng presyo ng bilihin ang isang rason kaya minsan naghihirap ang isang bansa, no? So kung masyadong mataas ang inflation, bumababa yung abilidad mo para makabili ng mga bagay sa kinikita mo araw-araw. So kung tumaas ang inflation, ibig sabihin yung kakayanan ng piso ay bumababa rin. Okay. Oo. So, Actually, noong 2018, ang piso, kasi rinivalue nila yung piso, ang piso is worth 1 peso noong 2018. Last year, dahil nga sa sunod-sunod na inflation over the last few years,
ang actual value na lang ng piso ay 76 centavos. Oo. So ngayon, kung tumaas ng 4.4% ang inflation, ang kakayanan ng piso minus yung 76 minus 4.4%. So ibig sabihin, ano na lang, 72 centavos na lang ang kakayanan ng piso ngayon. Ganun ang ibig sabihin nun. So ngayon, kung umakyat ang inflation mo lalong manghihina yung kapasidad mo para magamit yung pera mo pangbili ng mga bagay-bagay. So ano Kaya importante ang inflation sa isang bansa. So may follow-up lang po doon, Ms. Cora. So mali pala yung linabas po na balita na ang piso nga ngayon ay 75. Sa inyong palagay po ay 72 centavos lang po talaga sa tunay na buhay. Kasi last year po yung last year 76 centavos yung purchasing power ng piso eh. So kung minus 4.4 di 72 na lang. Okay, sige po. Okay, ma'am. Good morning po. Si Ricky Mathay po ito. Magandang umaga po sa inyo. Hi. Hello po. So kung nasa 4.1 to 4.4 as you just said now, yung inflation rate po ng Pilipinas, di ba lagpas na po ito dun sa target nga po ng BSP. And yung bottom na 30% ng ating lipunan po, ang pinaka-epektado ng inflation. So wala po ba tayong pananggalang dito? Wala po ba magagawa talaga para malabanan ng inflation? Especially kung external forces po yung dahilan ng pagbilis ng inflation. Itong krisis sa Middle East. Ano po yung mga safeguards natin, kumbaga, lalo na po sa mga nasa 30% of the lower society? Actually, walang magagawa ang Bangko Sentral dyan kasi ang dalawang klaseng inflation, isang cost push, isang demand pull. Pag demand pull, sabihin maraming pera sa sirkulasyon kasi malakas ang ekonomiya, kayang itaas ng BSP ang interest rates para mabawasan yung pera sa sirkulasyon. Kaya lang dahil cost push ang inflation natin, ibig sabihin ng cost push, yung mga pangunahing material na ginagamit ng mga nagmamanufacture ay tumataas kagaya nga ng langis, no? Walang magagawa ang Bangko Sentral diyan kasi yung cost mismo ng mga manufacturers tumataas or maski yung transport, yung logistics, yan tumataas lahat. So, ang magagawa lang diyan talaga dapat ang executive branch or yung gobyerno mismo ang dapat maghanap ng mga alternatibo, no, na pamamaraan para maipababa yung mga presyo ng bilihin kasi pangunahing material lang ang langis, you know. Hindi kumbaga pag tumaas siya lahat tataas, di ba? Kasi may logistics cost, may production cost kaakibat yan. Kaya medyo mahirap talagang pababain ngayon ang presyo. Ang nakakapagtaka lang kasi ang presyo ng crudo, tumaas lang siya ng 69% buhat nung nag-umpisa yung gera hanggang nag-peak siya. Pag sinabi kong peak, yun yung pinakamataas ditong panahon na to na may gera. So ang tinaas niya, I think 65% lang ang tinaas. Pero sa atin, ang gasolina natin at saka diesel, tumaas siya by 163% hanggang yung ganun. So mas mataas yung tinaas ng gasolina at diesel natin kaysa dun sa pagtaas ng crudo. So dun ako nagtataka bakit ganun kalaki yung inakyat ng ating diesel at gasolina. Yun nga, no? imagine, pangalawa tayo sa buong mundo, ma'am, ano? Kasi so I was going to ask, Miss Cora, is that the reason why ayaw po, hindi ba bago po, pagkasiklab po nitong gulo sa gitnang silangan, biglang hindi binawi po ng Pangulo yung pagtaas presyo po ng pamasahe. Yung piso lang po na hinihingi. Kasi sabi nga niya, kailangan natin timbangin. Kasi po, pag magtaas ng pamasahe, sunod-sunod na po yan. Tataas pa rin daw mas lalo ang inflation rate. Kayo ba ay sumang-ayon na dapat hindi po talaga itaas ang pamasahe? Maski na alam po natin na talagang sagad na po talaga yung ating mga jeepney drivers, yung ating mga motorcycle riders, 'di ba? Dahil hindi po sila pinayagan magtaas po ng pamasahe. Actually, pipilayan mo yung ekonomiya pag ganun. Kasi kung wala nang kikitain yung mga transport
transportation. Pangunahin din ng logistics kasi Opo. para magkaroon ng magandang distribution capability ang isang bansa. So kung halimbawa, mababa ang kita nitong mga jeepney drivers, mga motorcycles, mga taxi, no, less and less sa kanilang or kokonti ang magbabiyahe. So mapaparalisa ang ekonomiya kung ganun. Kaya hindi rin practical na yung gasolina hindi mo kinokontrol pero yung transport kinokontrol mo. Naku, ma'am. So, wala silang lusot eh. Kasi pinabayaan nilang umakyat ng husto yung gasolina at saka diesel. Eh, sa ibang bansa, hindi naman ganyan kataas yung Tinaas. inakyat ng mga presyong yan. Yun na nga, diba? So, hindi tayo nakapaghanda, ma'am, ano? Ibig sabihin, parang talagang band-aid solution tayo lagi na walang naging Oo, paghahanda. parating reaction na at saka yun nga yung monitoring nila at enforcement, no? Kasi maski walang price control, may corresponding increase na dapat silang binabantayan kasi may formula naman na sinusunod ang mga energy companies, no? So kung kaya naman nilang ipasara ang mga gas stations pagka nag-profiteer, di ba? Pagka sumobra yung pag-akyat. Kasi minsan, di ba dapat Tuesday nag-aakyat ng presyo? Eh, Sunday pa lang, maakyat na eh. Bawal yun di ba? Dapat Tuesday. Oo. So, walang monitoring, walang enforcement. Doon mahina talaga. Kaya, eto, nandito tayo sa ganitong sitwasyon. So, Miss Cora, do you think na kailangan bisitahin ulit, i-revisit yung oil deregulation law? Kasi doon po nagtatago yung mga oil companies na sinasabi nila hindi sila obligado ipakita ang kanilang kitaan, di ba? Unlike yung energy sector, mga Meralco, mga distribution companies, naka-itemize kung saan napupunta bawat sentimo natin eh. Yung mga oil deregulation, yung mga oil companies, wala. Sinasabi nila, oil deregulation yan eh. Hindi nyo pwede kaming i-compel na ilabas namin sa inyo kung ano yung kita namin. Although may mga estimates, sabi ni Senator Marcoleta, na parang 3 billion ang kinikita daw kada araw. Dahil nga, yung inventory, dati pa nila yan nakuha. And yet they... At a lower price, At a lower price. Effectively, when this Middle East crisis erupted, ayan na, kaagad, di ba? Tinaas nila kaagad yung presyo. So dapat ho ba irebisa natin ang oil deregulation law para mas maging Actually, accountable? Hindi mo nga kailangan yun eh kasi babantayan mo lang yung presyo ng krudo. Kaya nga sinabi ko, yung krudo, umakyat lang ang 65%, sabihin mo ng 65%. Bakit ang gasolina natin at diesel umakyat ng between 84 and 166% to be more precise. So, malaking range kasi iba-ibang variants yan. Ano? So bakit ganun yung inakyat? Bakit mas matindi pa kaysa sa krudo? So doon na lang makikita mo na may discrepancy. So ibig sabihin, ang gobyerno dapat ang nagpatupad para mabawasan yung discrepancy na yon. Kaya lang, yung monitoring nila at saka yung pagpupulis nila sa mga gas stations, mahina. So doon talaga sa enforcement, dapat sila magtutok. Tutukan nila yung enforcement at saka monitoring. Yun na nga, laging yung kamay na bakal dapat ang laging wala sa atin, ano? Opo, ito na. Kasi diba, sabi nga nila doon sa hearing sa Senate, yung mga tao sa DOE, once a week lang pumapasok eh. Aray, ganun. Paano mo? Kung kailan may Paano mo crisis, doon babante? once a week. Di ba? So parang ano ba ang ginagawa ng trabaho? Tapos sinesweldohan sila ng taong bayan. Ako naman, mama, no, historically, hindi naman ito yung unang beses na nagkaroon po tayo ng krisis na nakapekto po sa pagtaas po ng mga presyo ng bilihin at saka ng mga serbisyo. Historically po ba, pag may ganitong mga krisis, gano'n po katagal usually po yung tinatawag na lag? Kumbaga, halimbawa, bumaba man yung presyo ng langis, pero mataas pa rin or status ko pa rin po yung presyo ng mga bilihin at serbisyo. Gano'n po katagal yung inaasahan po natin na magiging effect lag nga po nitong ganitong mga krisis at yung kumbaga yung shock, 'di ba? Yung shock, gaano po katagal na natin mararanasan? Actually dapat mga 2 to 3 weeks ramdam mo na yan eh. Kaya nga yung Marso, kasi nag-umpisa yung crisis ng langis ng mid-March, no? So itong April na to, makikita mo biglang tataas palalo yung inflation kasi
yung kumbaga, kung hindi pa matapos yung gera, although ngayon humihina ng presyo ng crudo, Oh. pero mataas pa rin ang gasolina natin. So, magti-trickle down yan doon sa pagkain, sa iba't ibang bagay pa na pinamimili natin. Ano? So, yun ang mangyayari. So, makikita natin yan, April, mas mataas pa malamang sa 4.4% ang inflation. So, tataas pa lalo. Baka umabot yan ng 8 to 10%. Ay, Oo. grabe. Ngayon, ang ano lang, binabantayan ko tong crudo kasi nagkaroon na ng ceasefire sa Iran at saka US. So actually bumaba na ang crudo, nag-96 na lang. So dapat bumaba na rin ngayon ang presyo ng gasolina. 'Di ba? Pero sabi ni So, Secretary bantayan ninyo Garin, na hindi daw dapat- kaagad. Bakit biglang umakyat yung presyo ng sa atin, pag-akyat ng crudo, nag-akyat kaagad yung mga oil companies eh. Bakit gano'n? Pero pagbaba, hindi kaagad sila nagbababa. Tama. Oo, yun. Ganun ba yun? Oo. Miss Kaya dapat bantayan nyo yung pagbaba ngayon kasi malaking binaba, 12 to 15% ang So, binaba dapat ng asahan namin crudo. yung pagbaba Asahan ng pababa crudo, next no? week. Oo. So dapat, diesel at saka gasolina dapat bumaba rin ng 12 to 15%. So, Miss Cora, kanina binanggit mo no na parang nakikita mo next month sa Abril tataas pa, baka mag-double from 4.1% baka maging 8 to 10% na talagang mararamdaman po natin no. That was what I was going to ask you. Are we still in good hands? Kumbaga, are we still financially stable, economically sound? Kasi at least na-manage natin dati na single digit lang yung pagtaas ng ating inflation rate. Pero pag pumatong na sa double digit, mag 10, 11, 12% or what, talagang yun na ba ang umpisa ng ating, kumbaga umpisa na ng ating downfall? Wala na, parang mahihirapan na talagang umahon ang Pilipinas. Actually, maski walang gera, hirap na talaga tayo. Kasi last year pa lang yung investments mo bumagsak na. Kasi nga walang kumpiyansa ang negosyante sa Pilipinas. So maski walang gera, mahirapan tayong bumangon. So kaya lang mas lumala dahil nadagdagan pa nitong krisis sa langis. At saka yung repatriation ng mga OFWs. So malamang pati yung remittances hihina. Kasi nga maraming umuwi. So medyo ang ko dito yung paglabas ng second quarter economic results baka mag-negative growth tayo. Negative growth, which is ironic. It's not a growth. Negative, it's not a growth. It's a Actually, na yun, recession kung gano'n. Yeah, recession Actually, na. last year pa dapat, kung walang OFW remittances, recession na tayo last year pa. Wow. Kasi nga, bumagsak na yung, kasi dahil sa corruption, bumagsak na yung kumpiyansa sa negosyo. No? So, kaya yung investments nag-negative 50, yung approved investments for this year. So, marami nang nawalan ng trabaho eh. Kaya yung unemployment rate na lumabas kahapon for 5.1%. Ibig sabihin nun, 2.8 million Filipinos ang walang trabaho as of February. Yeah. So yan, tataas pa yan. Kasi kung tumaas ang gasolina, syempre maraming manghihina na business or negosyo. Maraming magle-lay off. Tapos, ngayong April may mga graduates, di ba? So lahat yan naghahanap ng trabaho. So dagdag ng 800,000 to 900,000 na estudyante ang maghahanap ng trabaho. So dagdag yun. So babantayan natin ngayon, April talaga, yung April yung medyo matindi talaga siguro lalabas sa mga economic numbers. Okay. Ma'am, ito naman, dahil si Pat P yan, very optimistic usually yan. Ako naman talaga, worst case scenario po lagi iniisip ko. Kasi dapat, bakit? Para makapaghanda po tayo, para hindi tayo biglang blindsided. Halimbawa, ito, nagkaroon ng digmaan. Naku, puro ayuda na lang tayo, magbigay tayo ayuda, kumbaga ganyan. So, ano po ba yung pwedeng gawin nga po ng ating pamahalaan ngayon, ng ating administrasyon ngayon? Not necessarily siguro magiging full effect po siya by the end of the term of the president now, pero at least meron na pong nakalatag na polisiya sakali man na may mangyari ulit po na ganito kalala na krisis. Ano po yung mailatag natin na pwedeng siguro structural reform po natin para po maging handa naman tayo sa mga worst case scenarios in the future? Unang-una, tanggalin talaga yung malalaking corruption na yan. Yung massive corruption. Naku, Kasi yun lang. pera ng gobyerno, imbis na mapunta sa mga projects at saka sa tao talaga, napupunta sa konti lang. Ikalawa, mag-create sila ng mga trabaho. Kasi mataas ang unemployment natin. Kaya maabot na halos ng 3 milyon.
Pero meron pang underemployment na mga 8 to 10 million. Ano. Ibig sabihin ng underemployment, yung mga maraming nagtatrabaho sa atin na konting oras lang. Ganyan. Imbis na 8 hours, 4 hours, nagsisettle sila kasi walang ibang trabahong mahanap. So, kaya underemployed sila. So, yung potential ng Pilipinas, hindi umaabot. Ikatlo, dapat yun nga, magtaas ang kumpiyansa ng mga business. Foreigners, Kailangan maka-attract tayo ng investments para madagdagan rin yung trabaho. Diba? So, kailangan lang talaga magtino ang ating gobyerno. Ako, ibig sabihin yan, panawagan din yan sa darating na eleksyon Oo, sa oo. 2028 Pero, ay na mas oo. maging ano na tayo, mapanuri. Ito, Miss Cora, Pati mga botante, kailangan talaga ang iboto nila yung mga matitino na Correct, hindi oo. dahil kilala nila or yung Yes, Oo. oo. I was going to ask Miss Cora kasi ngayon nga sinasabi nila tanggalin natin muna yung excise tax para lahat makikinabang. Sinasabi naman ng gobyerno, hindi, targeted, magbigay tayo ng ayuda, ng subsidiya, fuel subsidy sa mga mangingisda, sa mga magsasaka. Sabi nga natin hanggang kailan, 'di ba? Hindi naman parang balon yan na unli pera. So ano po yung I just want to follow up on the question also of Ricky. If you laid out nga itong 3 dapat gawin natin, pero yung kasalukuyan na ginagawa po ngayon, yung pagbibigay po ng ayuda, dapat ba ipatuloy yan? Dapat ba muna isuspender muna yung excise tax at saka or yung VAT? Yung mga ganun po ho ba? I-increase na po natin yung income tax po from 200,000 going 500,000. Ito po yung mga sinasabi nila, yung Bayanihan 3 Spirit. What do you have to say po? Pwede naman nilang gawin yun kung may pera ang gobyerno. Kaso deficit spending nga, di ba? So, ibig sabihin, kung magbabawas sila ng revenue dahil sa bababa nila excise tax and whatever, lalaki yung deficit mo. So, saan nila kukunin yun? Dalawang pwedeng pagkunan. Either mangutang sila, di ba? And pag nangutang ang gobyerno dahil sa corruption, di tayo sigurado kung saan pupunta yung pera. Oo. Or mag-austerity measures ang gobyerno. So magko-cost cutting sila. So saan sila magka-cut ng costs? Unang-una na nga yung corruption. Yeah. Bukas Talaga na nila number yan. one no? Oo. Tsaka yung mga biyahe, pagbabiyahe ng mga officials, lalo na yung di ba? Malaking gastos yun sa gobyerno, yung mga pagbabiyahe. Ano pa, yung mga party-party nila, kumbaga, yung mga bakasyon-bakasyon nila kung saan. Kasi each department, minsan, abroad pa nag-workshop. Mga building nila, no? Oo, di ba? So, sa akin parang, kailangan mag-save sila ng pera para naman may panggastos yung mga Pilipino. Tsaka hindi pwedeng ayuda ng ayuda. Trabaho ang ibigay nila. Dapat parang at least across the board 20% savings, no? Bahala kayo kung paano nyo, pero kunyari yung budget ninyo 100 million, dapat 80 million na lang, 'di ba? Across the board. Yes. Siguro po ako, ma'am, is huling katanong ko ngayon, dahil nga po syempre, sino ba naman may ayaw ng trabaho unless talaga ikaw si Juan Tamad na ayaw magtrabaho, no? Pero I think po naman talaga sa talagang mas nakararaming Pilipino, gusto pa namin magkaroon ng trabaho. And I want to give the benefit of the doubt naman sa ating gobyerno na gusto nila mag-create ng trabaho. So sa kasalukuyan pong landscape ng ating ekonomiya and also the geopolitics po, no, ano po yung mga trabaho na pwedeng i-create? Sa anong sektor po yan ng lipunan? Ano po kumbaga industriya po na pwede magkapag-create pa ng trabaho? And also, regarding that po, is it a good time also po ba kung hindi naman trabaho, magtayo ngayon ng sarili negosyo? And again, sa ang industriya po, yung masasuggest na during these times of crisis, maganda magkaroon ng sarili negosyo? Actually, alam mo, nung lockdown, nagbigay na maraming trabaho yung gobyerno nun So, kokopyahin na lang nila yun Kumbaga may template na. May template. Kunwari, infrastructure. Ang infrastructure kasi malaking bagay yan sa pagbibigay ng trabaho. Correct. Okay. Diba? So, wala naman tayo lockdown. So, what's keeping them from doing more infrastructure projects? Tsaka yung mga, kunwari, street cleaning, mga ganyan. Or community basta service. Maski mga menial tasks, pwede nilang gawin yan sa malawakang paraan. Okay. Pero kasi ang problema nga hanggang sa LGU may corruption diba? So minsan yung mga
maski yung mga ayuda na dapat ibigay sa mga kababayan natin, hindi lahat Binubulsa umaabot pa. sa taas. Oo, binubulsa Oo, pa. kasi nafi-filter, 'di ba? Nafi-filter. Oo. Kaya lalong lumalaki talaga yung corruption kasi pati sa LGU level meron diyan. Hanggang Nako. anong barangay level yata. Okay. Naku, maraming salamat po. barangay pa. Yes, oo. Maraming salamat po, Miss Cora. At masakit man sa loob, pero kailangan natin harapin ang katotohanan. No? So dapat talaga maghigpit pa tayo ng sinturon at ang gobyerno po tayo talaga, manawagan po tayo sa gobyerno na magtipid. Bawas talaga sa mga gastos at korupsyon ay itanggal na talaga ng tuluyan. Maraming salamat po. Manawagan tayo sa Panginoon na tulungan tayo. Correct. Ayan. Maraming salamat po, Miss Cora Guidote, ang Maraming ating salamat. ekonomista at former executive director din po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Thank you, ma'am. Good morning po. Thank you. Good morning. At ang oras, alas 9:01 na po ng umaga. Ito na po, narito po ang ating sinundang pangunahing news. Umpisahan po natin, ikinatuwa ng mga pinuno ng iba't ibang bansa ang 2 linggong ceasefire sa pagitan po ng Estados Unidos at Iran. Optimistic ang pananaw ng marami sa tigil putukan na inaasahang mauuwi sa isang kasunduan para sa kapayapaan. Hinikayat ng United Nations, European Union at mga bansa tulad ng China, Russia, Japan at mga estado sa gitnang silangan ang lahat ng panig na respetuhin ang ceasefire at pagsikapan pa rin ang diplomasya. Isinulong din ng maraming bansa ang pagsisimula ng negosasyon para tugunan ang punot dulo ng sigalot at makabuo ng permanenteng resolusyon. Binigyan din ng mga bansa sa Gulf region na dapat tigilan na ang mga aksyon na magpapahina sa katatagan sa rehiyon, particular sa mga pangunahing lugar tulad po ng Strait of Hormuz. Naghayag naman ang Lebanon ng pag-asa na masasama ito sa mas malawak na mga hakbang para sa kapayapaan, bagamat nilinaw ng Israel na magpapatuloy ang pakikipaglaban nito sa Hezbollah. May mga panig rin, partikular sa oposisyon sa Israel, ang bumatikos sa ceasefire bilang isang kabiguan sa estrahiya. Ikinatuwa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang deklarasyon ng ceasefire na konektado rin sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz na anyay magbibigay kaluwagan sa supply at makakatulong sa pagpapababa ng presyo ng langis sa Pilipinas. Samantalahin anya ng pamahalaan ang pagkakataon para madagdagan ang supply ng langis ng bansa. Narito po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We have the 2 weeks. We will take as much advantage of it as we possibly can by assuring the supply of petroleum products in the Philippines. Tinig po ni PBBM. Naghayag din siya ng pag-asa na bababa kahit paano ang presyo, pero kinilala niya na maaring hindi sapat ang 2 linggo para mangyari ito. Samantala, tiniyak rin po ni Pangulong Marcos na maayos ang kanyang kalusugan. Sa isang video na inilabas ng Presidential Communications Office, tinanong po ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang Pangulo tungkol sa kanyang kalusugan dahil na rin sa mga usap-usapan na meron siyang sakit. Hinikayat niya ang publiko na huwag basta-bastang paniwalaan ang mga nakikita nila sa social media. Narito muli ang pahayag ng ating Pangulo. Ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko, baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat man ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. Yan po ang tinig ng ating Pangulo. Ricky. Samantala, nalalagay sa alanganin ng tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos ang malalakas na pag-atake ng Israel sa Lebanon na ikinamatay ng daan-daang katao. Iginiit ng Iran na paglabag ito sa kasunduan, subalit sinabi ng US at Israel na hindi saklaw ng ceasefire ang Lebanon kung saan nagpapatuloy ang laban kontra Hezbollah. Nababahiran din ng tensyon ang nakatakdang usapang pangkapayapaan sa April 11 sa Pakistan dahil sa lumalalim na hindi pagkakaunawaan na magkabilang panig. Nagbabala ang Iran na pwedeng tuluyang wakasan ang kasunduan kung magpapatuloy pa ang mga pag-atake. Habang ipinahayag naman ng Israel na handa itong ipagpatuloy ang operasyong militar. Nananatiling isa sa pinakamalalaking issue ang nuclear program ng Iran. Ayon sa US, papayag ang Iran na itigil ang uranium enrichment, subalit pinabulaanan ito ng mga opisyal ng Iran at sinabi magpapatuloy ang kanilang programa. Sa kabila ng pagdeklara ng parehong panig ng tagumpay sa 5 linggong digmaan, nananatiling mataas ang tensyon sa rehiyon. Patuloy po ang banta ng panibagong labanan at hindi patiyak kung magtatagal ang tigil putukan.
Samantala, positibo ang naging reaksyon ng pandaigdigang merkado sa tigil putukan kung saan tumaas ang stock prices at bumaba ang presyo ng langis. At ang oras, alas 9:05 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, nako, nandito na live sa studio si Professor Renato De Castro para pag-usapan natin itong sigalot nga dyan sa gitnang silaan. Kung yung ceasefire, sana tuluyan o nakikita ni Prof, nako, parang panandalian lang yan. Yan po pag-uusapan po natin sa aming pagbabalik ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Oras, alas 9:07 na po ng umaga. And summer mode on, ka-Flash. Handa na ba kayong mag-splash into summer? Kami na po ang bahala sa delivery ng inyong essentials. With free pickup anywhere and convenient payment options, mas hassle-free ang bawat padala. Just enjoy the sunshine and feel the flash. Ang oras muli, alas 9:07 na po ng umaga at kasama na po natin dito po sa studio mismo. Binisita tayo, maski na holiday, maski na mataas ang presyo ng gasolina at krudo. Walang iba kundi si Professor Renato De Castro, ang ating international relations expert. Ayan, magandang umaga po, Professor. Welcome back po sa ASPN. Thank you very much for dropping by. Thank you very much for Good bringing me morning, back Bro. to the program. Oo, always a pleasure having you kasi talagang mas tumatalino kami, maski Pero umpisa na natin. There's reason now to at least laugh a little and smile a little dahil nga po kahapon inanunsyo na po, no, may 2 linggong ceasefire. Are you optimistic that this ceasefire will hold? Or ano lang ito, parang baka lang para humupa lang ng konti ang tensyon pero baka mas lumala? Kasi ang Lebanon rin ay nagrereklamo na sana mapasama sila dahil apparently tinatamaan pa rin sila ng Israel. Your thoughts po on this 2-week ceasefire? Well, of course, ang major reaction ko, natuwa ako. No? But it is a case of what I would call guarded optimism. Guarded and extremely wary optimism. Natuwa tayo dahil at least lalambot ang presyo ng langis. No? Biglang baksak yung presyo ng langis sa mga spot markets. Sa Brent, and of course sa Texas West. Ayun kasi yung basihan Yeah. Tinatanong na ating mga kababayan, bakit nandiyan naman yung supply, bakit ang taas pa rin? Kasi ang basihan talaga yung sa spot market. Brent, no? Biglang baksak, no? Baksak ngayon. From almost $140, naging $94. First time, no, na talagang dramatic yung decrease ng presyo ng langis. Ang tanong dyan, hanggang kailan? Yan. Ako po, I'm very curious, kasi tayo, di ba, parang knee-jerk reaction natin. Ay, wow, ceasefire tayo, makakapagpahinga tayo ng konti. Pero ang tinitignan ko pong angulo dito, would you think po, there's a possibility that there's stock manipulation? Kumbaga, kasi tuwing sasabihin po ni Trump na, oy, tigil po ito, tataas po yung, di ba, presyo ng stocks, magiging mas maganda. Pag biglang nagkaroon ng digmaan po, syempre, bagsak agad. Do you think there's a possibility po? I don't think may manipulation, but the stock exchange and of course presyo ng langis takes the signal from the market. Yes, Pero ngayon yung merkado ngayon, iba. No, dati ang merkado, pag sinasabi natin ang merkado, ang basihan dyan, una-una sasabihin ko, hindi ako economist. Ang focus ko talaga international relations, yung supply and demand. Pero ngayon, ang merkado nag-take ng signal mula sa mga strategic and diplomatic kumbaga events. Yeah. No, yung tigil putukan, medyo of course bumaba ngayon yung presyo ng langis. Pero again, ang question dyan, very volatile yung merkado kasi determine yan by ever-changing and very fluid strategic and political situations. Pero Professor, ang tanong ko po kasi is sabi nyo nga ito yung geopolitical situation, no? Do you think that yung pagsasanib puwersa kunyari ng Estados Unidos at ng Israel laban po sa Iran, tapos po nadamay na rin po yung mga ibang Middle East countries, di ba, na talagang hindi natin akalain na magkakaroon ng ganitong kaguluhan, at ang Pakistan ang nag-mediate. Where do you think what happened na nag-succeed ang Pakistan? Parang ang Oman, ewan ko kung they were supposed to be the mediator. Ano nangyari po dyan? Unang-una kasi, historically,
malapit ang Pakistan sa Estados Unidos. Okay. Going back, way back to the Cold War, ang Pakistan na actually mediator Oo. nung kapanahunan ni Richard Nixon at Henry Kissinger Ako, between the 70s. United States Oo. and China. Okay. So may historic ties na. And of course, Pakistan is very close to the Gulf states. And of course, ang advantage din ng Pakistan, it's not an Arab country. Iba Okay. yung Yeah, iba yeah, yung of course yeah. ethnicity ng mga Oo. Pakistan. The same way, Oo. iba rin ang ethnicity ng mga Iranians kesa sa mga Arabs. Yes, oo. So oo. ito rin yung maintindihan natin, yung elemento ng ethnicity. Yeah, oo. So Pakistan is able to use yung kumbaga the fact that it's not an Arab state, although it's very close to the Arab states. At the same time too, of course, yung elemento na I can I can relate with the Iranians because I'm not an Arab. Yeah. Just like you, iba yung ethnicity natin compared to the Arabs. Or tinatawag natin, if we go back to the biblical time, mga anak ni Semites. Semites. But Okay. Prof, wouldn't you agree that, India also having close ties with Israel and both with the United States and also with Iran, they can also become more effective mediators po, lalo na si Prime Minister Narendra Modi, ano? Kasi parang mas meron po siyang, kumbaga, lakas, kumbaga, than Pakistan, or hindi po ba sila pwedeng maging kasabay din? Kasi wouldn't you think na mas magiging open po yung tatlong bansa kapag po India na yung naging mediator? Well, of course, kung tanongin mo Pakistan and India, it's just Magkaaway. like mixing water and And oil. oil. No? Oo, correct. Talaga. Oo. Pero of course, nakakuha ang Pakistan eh. Kasi talagang unang-una, very close ngayon, no? Interestingly, very close si Donald Trump sa Pakistan. Last year, it was Pakistan who nominated Donald Trump sa Nobel Peace So may Prize. personal sila. Gustong-gusto ni Donald Trump yung presidente at saka yung chief ng Pakistani military. So in a way, nagkaroon na ng medyong shift ang Estados Unidos under Donald Trump. Kasi originally, sa kapanahonan ni former President Joe Biden, very close ang US sa New Delhi. New Delhi, sa India Kaya nga may naman. quadrilateral security dialogue. Pero ngayon medyo, kumbaga talagang nalusutan ng Pakistan. Pakistan. We have to give credit dun sa, kumbaga, yung capacity ng Pakistan Pakistan. to play Tumigil. its diplomatic card. Correct, oo. So, how about po yung relationship naman po ng Israel at saka ng Lebanon? Kasi nga, I don't, sabi ng Israel, hindi naman kasama sa 10-point agenda na hindi na namin bobombahin ang Lebanon. Galit sila sa Lebanon kasi sumali sa gera, di ba? Sila po ay inano ng Hezbollah, tinamaan rin ng Israel. So ngayon, nanganganib rin itong ceasefire dahil parang patuloy na inaatake ng Israel ang Lebanon. How is that going to affect po the 2-week ceasefire? Baka 2 weeks naging 2 days. Unang-una kasi, ito rin yung in a way, guarded yung optimism ko Yes, regarding oo. sa ceasefire. Meron tayong elemento na tinatawag natin spoilers. Spoilers. We yes, should oo. never see the agreement as simply between Iran and the United States. May mga elemento na spoilers yan. Ang pinakaunang spoiler, of course, is Israel. Yeah. Kasi iba yung goal ng Israel, no? Although meron silang alignment or even alliance, iba ang goal ng Israel. Ang goal ng Israel, pinang-unang-una, no, is pabaksakin yung Islamic Republic. Yes, oo. Ang goal naman ni Donald Trump is of course yung denuclearization and dismantle yung ballistic missile program Yes. ng Iran. Opo. Pero na-convince ni President Netanyahu si Donald Trump, let's go along. Kasi Yes. posible natin magkaroon ng effect ng regime change. Eventually, na-realize nila it's difficult to do so. So, Israel, as in a way, a third party, is simply maximizing its goal. It's not simply against the government of Lebanon. Yeah. Kasi very weak naman yung government ng Lebanon. Lebanon, oo. Ang issue talaga dyan is Hezbollah. Hezbollah, yes. correct. Na oo. tinatawag nating proxy group ng Iran, along interestingly with Hamas. Yeah, magkakakampi Okay, Hamas of sila. course yung empatada noong October 7, Yeah. 2023, biniblame din ng Israel and other Arab countries, of course, ang Iran. Na dapat nagkaroon na ng diplomatic relation ang Israel and of course Saudi Arabia because of what happened on October 7, and everyone saw the hand of Iran. Iran, oo. Na So isa lang yan, nagba-back up. isa lang Yeah. spoiler dyan, Oo. ang of course Israel. Isa pang complicated spoiler dyan, yung mga Gulf states. Oh, bakit po? Ito yung issue talaga, no? Okay. Dapat natin talakayan. Ito magkakaroon ng long-term implication sa gera dito sa Middle East, no? Before the war,
yung waterways ng Gulf of Hormuz, international waterway Yeah, yan. yung Strait of Hormuz, correct. Pero during the six-week war, Iran took control. over. Yes, oo. Tapos ang ginamit niya dyan, yung Islamic Revolutionary Guards Navy. Hindi na yung Iranian Navy dahil napalubog ng Estados Unidos. Pero hindi na nakalculate yung, of course, yung Revolutionary Guards. yung mas panatiko yan. And Yeah. they have been training there. Ever since, of course, kung natatandaan nyo, I'm old enough to remember, Yeah. nung gera between Iran and, of course, Iraq. Sa kapanahonan ni Saddam Hussein. So nandiyan na, nagpa-practice na yung Islamic Revolutionary Guard, no? Inaatake nila yung US Navy during that time, sa kapanahonan pa ni Ronald Reagan. So nandiyan na siya, they've been practicing. And of course, yung Iranian parliament said, we will take control of the Strait of Hormuz, and meron silang capability. So ayun ang hindi matatanggap ng mga Gulf states. Yeah, na sila ngayon Na ang Iran will exercise sovereignty and would basically determine sino pwedeng dumaan dyan at hindi. Ang long-term implication nito, actually, malapit sa ating region. Kasi ang importante dyan, when a powerful country or even a country like Iran would take control of tinatawag natin slots, no? Sea lanes of communication, no? Yeah. Napakalapit sa atin. Nakikita natin dito sa West Philippine Sea, South China Sea. Ayun, parang ganun. So ano is So China might, of course, kiniklaim na ng China ang South China Sea, of course, West yung Philippine 10 Sea line. natin. Paano if China would do what Iran is Did. doing? Kung magkaroon ng gulf sa Taiwan, China would simply decide to close the South China Sea. Yeah. So ang nangyayari nito, ang ginagawa ng Iran could be a template for China if China To would like to follow. exercise. Actually, some analysts are saying this is not really a war about Iran or Israel or it's a war about China daw. Siyempre mas komplikado po yung issue na yun, ano. Pero ito po ang tanong ko lang dahil nabanggit nyo nga po yung mga hinihiling po ng Iran na their 10-point na peace plan, na truce plan, ano. Do you think, Prof, sa palagay niyo po ba, this is realistic o kumbaga strategic lang? Kasi parang ito po yung tinatawag na maximalist negotiation, ano? Parang it's not meant to be accepted. For example po, ang mga nakahilingan nila, full lifting of sanctions, US troop withdrawal, recognition of uranium enrichment, which historically po, nireject po ng Estados Unidos lahat to eh. So ano po to? Strategiya lang po ba to? It's not meant to be accepted po ba? Or talagang it's even realistic at all? I-touch ko lang yung una mong binanggit, no? Yes, sir. Just to show you how insurmountable, kumbaga, how the obstacle there, no? Literally, of course, you will have to move a mountain para maano. Unang-una na yung lifting of sanction. Apo. Ano ba yung basehan nito, no? Bakit mayroon sanction na tinatawag? Yung sanction na yan, actually, inimpose ng Amerika yan sa Iranian asset during the Iranian Revolution of 1979. Nung na-overthrow yung Shah of Iran at lalo na nung tinake over ng mga Iranian students yung US Embassy sa Tehran. Panahon pa to na nasirang President Jimmy Carter. Yeah. Tapos umabot pa sa panahon ni Ronald Reagan. So premise nila. So imagine gaano kalaki na interest ang na-accumulate ng frozen asset ng Iran. So, during the time ni President Barack Obama, nagkaroon, i-lift natin to, nagkaroon ng agreement, pero hindi natuloy yan dahil si Donald Trump first term. Kay Joe Biden, again, diniscuss nila. Pero again, issue dito, no, hindi lang yung interest na accumulate, no, kung ibibigay ng Estados Unidos yan, ililift yung sanction, probably billions, if not trillions of dollars would immediately flow to the back. Iranian Iranian, economy. Flow back. This will, of course, strengthen the regime, which has, of course, had been in crisis since this year. This will also give money for Iran to continue its nuclear arms weapons program, to build up yung ballistic missile program niya, and to manufacture more drones. So pero Professor, may nakausap po kami, I forget already. Sabi niya kasi yun na nga pinag-iinitan ni Donald Trump ang Iran kasi nga yung threat of a nuclear arms fair, di ba? Pero sinasabi nila up to now hindi ma-prove kung meron talaga. Sinabi nila napabomba na nila kasi it's how many thousands feet deep or whatever. Is really Iran planning to strengthen their nuclear arms, or they're saying the uranium there is just more for scientific purposes, not for Educational na warfare? Do you believe that po? Pinaka dyan, of course, is once you have enriched uranium, you have the capability. Oo. So, if I'm a strategic thinker, I will always look at Think in the terms worst. of two elements yan, no? Capability and intention. Oo.
So, umpisahan mo na yung capability. Kasi intentions can change once you have the capability. So, pag na-develop na yung uranium, Iran will have all the opportunity to develop nuclear weapons. So, deprive Iran of that capability before it could have the intention. Oh, so yun na pala, yun ang inaano talaga. Yan ang, of course, ang focus talaga ng Estados Unidos, ng US, is always been the Iranian nuclear enrichment program, which could provide a basis for developing the nuclear capability. Ang Israel, of course, ang issue ng Israel dyan is issue ng yung regime change. Balikan natin ang China. Isa sa mga conditions din ng ina-ask ng Iran is China to be a guarantor. Kasi Iran, one of the conditions that Iran is asking the United States is a guarantee na hindi na sila aatakihin. And this would also require China to guarantee the security of Iran. I don't think the Ano United po States... mangyayari kapag halimbawa naging guarantor ang China? Tignan natin, unang-una kung papayagan China. China has been very careful so far, although China has providing intelligence sa mga Iranians. That's why very accurate yung mga missiles and drones ng Iran. Kasi it is supposed to be a Chinese company that's providing yung mga satellite photos and AI images ng mga targets sa Saudi Arabia, so forth and so on. China is also providing the fuel para doon sa ballistic missiles ng Iran. So let's see if the United States would allow, of course, China to guarantee the security of Iran. And that will mean, of course, extending China's power and clout, diplomatic and strategic influence into the Middle East. Also, Oy, grabe. yan nga yung sinasabi na it's about China also. This war is also about China. And also, in a way nga, sabi nga may kasabihan, this is both a rehearsal for the United States, just in case you would have what we call a China-Taiwan contingency. Yeah. That might happen by next year. And also a stress test for the U.S. military. And also, in a way, also showing China, ito yung capabilities namin. We're capability of what we call expeditionary operation. Kasi the Chinese military has not conducted joint and expeditionary operation. The U.S. meaning, the U.S. could conduct expeditionary operations so far from its mainland USA, continental USA. No boots on the ground sila di ba? Ang But ang they US might. They might. They might. They just might. But I was going to ask, you mentioned kasi yung takeover ng Iran sa Strait of Hormuz. Pag nangyari po yan, dito na ba mag-uumpisa ang pagbabayad ng tollway to use the Strait of Hormuz? Or sabi nga natin, there was even talks at the time na $2 million daw if you want your ship or your barge to pass through the Strait of Hormuz. That was what Iran was saying. Is that going to be a reality soon? That's non-negotiable for the Gulf Non-negotiable. states. Na Saudi magbabayad. Arabia, Iraq, Oman, Bahrain would never pay. accept. So ayan pa yung elemento ng tinatawag natin third party or spoilers ng mga Gulf states. In fact, nung nag-start na yung gera, after nag-release ng missiles ang Iran, lalo na sa Saudi Arabia, lumapit yung prince ng Saudi Arabia and told the US government, possibly it's time that you also have to effect a regime change. So interestingly, nakikita mo, nagkaroon ng convergence ng interest yung mga Gulf states and Israel. Kumampik-kampi na, no? But of course, they will never admit it publicly. I would say they have an alignment in interest in dealing with, of course, the Islamic regime. So it's really a very complicated issue. So, ako, Prof, ano po sa palagay nyo? Kasi si Donald Trump, kiniklaim niya, panalo daw sila ng Israel dito sa laban. Pero, ang sabi rin ng Iran, sila lang tunay na nananalo, di ba? Dahil imagine, parang takot nga daw, ang sabi nga, di ba, huwag nang tawagin itong war of epic fury, kundi of fear. Kasi nga, no man in the woods for now, di ba? So, sino po sa palagay nyo, given po kung ano po ang mga kaganapan ngayon, sino ang tutuungan medyo nananalo sa kanila? Well, sa ngayon, kung titignan mo to, on the surface, this will be a stalemate. But if you have to look deeper, the United States probably achieved tactical gains. Tactical, no? Really? They degraded, of course, the Iranian armed forces. They degraded yung missile program. Of course, tinira nila yung mga depot Pinatay or yung mga leaders. Pero it might be a strategic victory for the Iranians. In what way, sir? Number one,
the regime has become more resilient than ever. Yeah. Initially, of course, ang plano ng Israel and of course Donald Trump is for a regime change. What happened, of course, na-strengthen yung Iranian regime. Number two, Iran has been able to show to the world, no, just like what Ukraine did to Russia, the ability of asymmetric warfare. Yeah. No, of course, the United States was using very expensive hardware, cruise missiles, fifth-generation fighter planes. Iran simply relied on drones. And of course, ballistic missile program. Number three, of course, is the fact that the United States did not get active support from its treaty allies in NATO. Yeah. And even, of course, there was a time that Donald Trump was criticizing South Korea, Australia, and Japan for that. Di ba? Kahapon lang, ano? Iran was able to get the support of Russia and China. Yes. Yeah. Intelligence support. And the fourth one, of course, ito yung talagang issue. Is the control of the Strait of Hormuz. Yan, grabe, no? Oo. So, just quickly, Professor, we don't have much time. Pero yung Strait of Hormuz nga, ngayon, kanina, Ricky and I we were debating whether 20 ships ba ang na-stuck dyan sa Strait of Hormuz dahil nga nag-umpisa, or 200 or 2,000. So, ano po yan? May mga barko ba dyan na may mga Iranian Republican Guards na nagbabantay para po talagang walang makadaan dyan? Yan bang nangyayari? They monitor. Pero yung mga units, mga small ships or mga cruise missiles and even drones nung Iranian Revolutionary Guards nandun sa coast. Sa coast. Nandun lang yung radar nila, pero pag na-detect nila yung ship, ma-determine nila, aatake na. Nakatago yan sa mga kuweba, sa mga coast. So ang binabalak na talaga ng Estados Unidos bago nagkaroon ng ceasefire, i-deployed na yung Marines. Marines. So, parang lulusubin na. Marines. So, Marines. dalawang Marine Expeditionary Units ang dumating. United States Marine Corps. So, posible. Pero pag dineploy yan, of course, this means an escalation of the conflict and this would, of course, cause casualties. Yun, kung baga lulusubin na talaga nila, hahanapin nila yung mga sinasabi mga magtatago at talaga kumbaga magkakaroon na ng confrontation, gera na talaga. Ground forces na. Ganun pala. Parang guerrilla warfare na yan, Kasi that was what I was trying to visualize. Sabi ko, we always say, yung Strait of Hormuz na makitid, 20% of our oil passes through there. But yun na nga, how are they able to control it? That was what I was trying to visualize. So, thank you very much for helping us understand it. Thank you very much, Professor. Always very interesting to have you on the show. And always, talagang hindi mo alam kung ikaw pa ay mas mananalangin na matindi dahil nga, sabi mo nga, with skepticism, guarded optimism like you mentioned Or earlier. ang term na sasabihin natin, it's an eye of the storm. Eye of the storm. Now lang pa is the calm. Hindi pa natin alam kung kailan kung tatama talaga ng malakihan itong bagyong ito. Nako. So abangan natin. 2 weeks, we will find out. Maraming salamat po kay Professor Renato De Castro. At ang oras, 9:30 na po ng umaga. Bilang mga Pilipino, masipag po tayo. Matiisin at inuunan natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami po ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan natin alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayong makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus, kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras, 9:30 at magbabalik pa po ang ASPN at makakausap na po natin si Michael Charleston Shao Chua mula ang ating Philippine historian. Pag-usapan po natin ang Araw ng Kagitingan sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Oras, 9:33 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng EMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. EMAC. At ang oras muli, 9:33 na po ng umaga. At ginugunita po natin sa araw na ito ang ika-84 na araw ng Kagitingan. Alalahanin natin ang tapang at sakripisyo ng mga bayani na nag-alay ng kailang buhay para sa kalayaan ng ating bansa. Panoorin po natin ito.
Iginunita sa araw na ito ang pagbagsak ng Bataan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa araw na ito, nagsimula ang Bataan Death March. Noong madaling araw ng April 9, 1942, isinuko ni Luzon Force Bataan Commander Major General Edward P. King Jr. sa mga Hapon ang mahigit sa 76,000 nagugutom at nagkakasakit ng mga sundalo. 64,000 sa mga ito ay mga Pilipino, habang 12,000 naman ay mga Amerikano. Matapos kumpiskahin ang kanilang mga kagamitan, puinersa ang mga prisoner of war na ito na simulan ang 140 kilometrong Bataan Death March patungong Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Libo-libo ang namatay dahil sa sobrang pagkauhaw, mga sugat na hindi nabigyan ng lunas at ang walang habas na pananakit at pagpatay sa kamay ng mga Hapon. Tinatayang 54,000 lamang ang nakarating sa destinasyon. Tinatayang 3,000 ang namatay sa mismong pagtahak papuntang Capas. Tinatayang 25,000 hanggang 30,000 naman ang namatay sa pagkakabihag. Noong 2021, nasa mahigit 2,900 na lamang sa mga nagtanggol sa Bataan ang nananatiling buhay. Ay, okay, yan po ang ating konting VTR tungkol nga sa araw ng kagitingan. And to talk about that, alas 9:35 na, makakausap na po natin si Professor Xiao Chua, ang ating Philippine historian. Magandang umaga po, Prof, and welcome po sa ASPN muli. Makasaysayang umaga po, Ma'am Patpi, Ma'am Ricky, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ayan. Good morning, meron kami Prof. pinalabas na maliit na VTR tungkol nga dito sa ating mga bayani, no, na dumalo dito sa Death March yung sa Bataan 84 years ago. Prof, ano ba yung mga lessons learned po natin 84 years ago? Meron pa bang naiiwan ng mga alaala? Kanina binalita namin parang 13 na lang po ang nabubuhay, no, sa mga veterano po natin. Pero yung masakit po doon, libo-libo po mga buhay ang nawala. At sana po ay nagbigay po yan ng magandang aral sa atin. Meron ho ba na naiwan ng mga magagandang aral? Well, ang pinakamagandang aral dyan, mga kababayan, tayo yung pinakahuling sumuko sa mga Hapones sa Asia, Okay. sa mga Japanese. Oo. 3 months na frustrate natin yung plano ng Japan. Habang yung iba nagsisuko na agad sa kanila. Oo. So ang ibig sabihin nun, ito, naalala to kasi Polok Bataan, di ba, supposedly pagkatalo. Pero bakit yan yung holiday natin ngayon, ng correct. araw ng kagitingan? Oo. To remember all our veterans in all the wars. Oo. Ito ay upang ipakita sa atin na yung naging inspirasyon tayo ng buong mundo. Dahil tayo yung pinakahuling sumuko sa Japanese. Oo. Ang nangyari dyan, ginawa tayong parang poster boy ng mga magigiting na tao. Kaya Oo. sinasabi sa buong mundo, remember Bataan, remember Corregidor, Oo, para oo. kumuha ng pondo ng mga war bonds Oo. upang matuloy yung pagtalo Oo. sa tinatalo noon. At napakalinaw noon ng kalaban Ang kalaban noon, pasismo. Oo. Ibig sabihin, yung mga diktatorial na mga walang awa, walang human rights na mga rehimen Oo. sa mundo noon at that time. Oo. So yun ang pinaglalaban natin. Pinaglaban na tumindig tayo para sa tama. So, Kaya yun po, kaya nga ang araw ng kagitingan ang ating Pero Oo. yun, isa pang lesson din, ma'am, siguro. Yung pagiging malakas, dapat Yeah. pinapalakas natin ang ating sarili bilang isang bansa. Kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng ganitong hamon. Hindi dapat tayo, kumbaga, natutulog sa pansitan. At tinatry naman ng ating sandataang lakas na mag-modernize sa kabila ng ating kulang sa pondo. At nakikita din naman natin yung giting ng ating mga kawal pagdating sa West Philippine Sea. Oo. May follow-up question lang ako, Professor, kasi sabi mo nga tayong huling bansa na sumuko. Ano po yung mga ibang bansa po na sumuko po sa Japan? Para lang po sa karagdagang kaalaman po ng ating mga manonood. Na naaalala ko ngayon, Oo.
sa yung Indonesia, halimbawa, yan, sumuko agad yan. Ang Okay. Singapore, napabagsak nila. Oo. Ang yung mga Indo-Chinese, Okay. yung Vietnam, yan, yung mga bansang yan, bumagsak din yan. Malaysia, bumagsak. Oo. So, halos buo talaga Oh, na okay. yung mga nakapaligid sa atin, naging Japanese. Japan na occupy ng na Japan. tayo. Okay. Ay, Prof, good morning. Ayan nga po, no, kami ni Patty, mahilig po kami talaga sa kasaysayan na pag-uusapan po namin kanina. Tayo mismo, di ba, nag-usap po tayo na favorite subject ko po ang history. Pero Correct. unfortunately po, no, yung mga marami tayong kabataan ngayon, maybe, hindi na nila po alam itong nangyari nga po sa Fall of Bataan. Pwede po ba, para sa kaalaman po ng hindi pa nakarinig kung ano ba itong Fall of Bataan, we know how important it is, pero pwede po bang isalay sa inyo ng bahagya ng kahit kaunti lang yung mga pinaka-importanteng naganap na talaga naman nag-lead dito sa Bataan March? Well, maikling-maikli lang, ano? Tandaan natin na dumating yung mga Japanese dito. Ano na yung Japanese kasi, sinasakop na nila yung mga bansa since 1936. No? Sinakop nila yung Northern China, yung Manchuria, naging Manchukuo yan. Nagkaroon ng Rape of Nanking, kung saan nagkaroon sila ng human rights violations sa Nanjing, sa China. Tapos, of course, nagkakaroon na rin ng bulong-bulungan na ang susunod, sasakupin na nila yung mga bansa sa Asia. Dahil ang gusto nga nila, palisin yung mga Western powers kasi yung mga bansang to na tinukoy ko, at one point, meron silang European master, either the British, the Dutch, the French. No? So, kaya parang ang sasabihin nila, pinapalaya namin ang Asia. At maraming naniwala sa kanila. Sa Indonesia, maraming sumuporta sa mga Japones laban sa mga Dutch. Sa tayong mga Pinoy, dahil kaibigan natin yung Amerika, at yung Amerika ay nangako ng independensya sa atin by 1945, lalaya na tayo. Para sa atin, yung gagawin ng Japanese na yan ay sagka sa ating independensya. Kaya nagpa-enlist nung Pearl Harbor ay pinasabog no, December 9, 1945. Sorry, December 8 pala. 1940, sorry, not 1945, 1941. Ang nangyari dyan, talaga nagpa-enlist yung mga nag-ROTC. Oo. Talaga lalabanan nilang Japanese. Akala din nila, dahil Japanese daw, mga hindi daw sila matatangkad, tsaka mga sakang. Ano daw naman kaya nila sa mga Amerikano. Pero hindi, handa pala sila. Kaya yun po yung nangyari. Nagkaroon ng parang yung Bataan, parang dahil hindi pala natin kayang ipagtanggol yung buong bansa, sabi ni MacArthur, patupad ng War Plan Orange 3, at doon na lang sa Bataan pumunta lahat ng puwersang Pilipino-Amerikano to frustrate the plans of the Japanese for full invasion. Kasi inaharangan natin sa Bataan yung Manila Bay. Okay. Parang people power yung pala rin to, no? Pero ano nga, ito ang mas Opo. nakakapagtaka, Prof, di ba? After 84 years, no, ang Japan ngayon alay natin. Saan po nangyari po na bigla from enemies naging lovers, naging friends, di ba? So, paano po napalit po ang itsura po ng ating kasaysayan? Kasi aakalain mo, di ba? Ang dami nilang pinatay na Pilipino, inabuso mga kababaihan natin. Comfort women, ano? Yun na nga. And yet, di ba, ngayon lumilingon po tayo sa Japan pag may krisis tayo, tinutulungan tayo. Bakit po? Paano po nag-iba? Well, magandang tanong yan. Ano? Kasi, kung titingnan mo, una, sabihin natin, biktima rin naman yung mga pamilyang Hapones. Kasi, sumunod lang naman sila sa mga loko-lokong commander nila ng mga war criminals. Oh. So, sumunod lang yung mga sundalo, tapos sumusunod sila to the death. Kumbaga, hanggang kamatayan, sinusunod nila. So, maraming hindi umuwi, maraming naulila ng mga Japanese. That's one. Number two, yung US, binigyan ng tulong ang Japan. Sinakop niya ang Japan Sinakop niya ang Japan para gawing demokratiko at hindi na ulit manggigera. So, ang sinabihan tayo, yung si Presidente Quirino, buong pamilya na winasak ng mga Japanese, talagang pinatay, halos, no? 2 anak na lang niya yung natira. Pero, sinabihan siya ng Amerikano, patawarin mo na yung mga Japanese war criminals. Medyo masakit sa loob niya, pero ginawa niya. At sinabi niya, kapag pinatawad natin itong taong ito, ay kapitbahay naman natin, I'm sure magiging kaibigan natin ito sa matagal na panahon.
And that paved the way Oh. for a greater relationship Ship. between the Japan and the Philippines. Kaya nga hanggang ngayon, allies natin sila. Oo, Diba? oo. Dahil sa ginawa ni Pangulong Quirino, na pagpapatawad. Ayun. Pero buong halos buong pamilya Oo niya. nga, no? di ba? Napakalaking ano yan. Oo, ang laking, magnanimity. correct, yes. Oo. Ito po, syempre hindi naman po natin maiiwasan na marami pa rin pong mga pamilyang Pilipino, yung mga, syempre naging biktima po ng Japanese occupancy dito. Syempre, kaibigan na po natin sila, given na po yan political changes, geopolitical changes nga po. Pero meron po ba, bukod po sa mga binibigay sa atin na for example, financial aid, saka ng Japanese government, meron po ba silang kumbaga penalties? I forget the term. Paano po nila, kumbaga, yung danyos po, lalo na yung mga comfort women po natin, marami pa rin po ang hindi pa rin po nabibigyan ng, kumbaga, hustisya. Sapat na po ba yung ginagawa ng Japan ngayon? Para po talagang kalimutan na natin, forgive and forget yung mga nangyari po. Or kailangan pa rin po na meron pa rin tayong makuhang hustisya kahit paano sa mga pagdurusang naganap po or naranasan ng ating mga ancestors dati? Well, una sa lahat, yung Japanese people naman, lagi naman silang nagpapasori yung marami sa kanila. Oh, pero sorry, Pero yung that's just mismong verbal. pero yung Japanese government, wala pang apology. Yun na nga. And because of that technicality. Kasi magbabayad sila eh. Tapos yung comfort women, hindi rin nila recognize yan kasi magbabayad sila. Ang sinasabi nila, yung mga comfort women ay prostitutes. They were not forced now to be part of that system ng parang rest and recreation. Pero alam naman natin lahat na kalokohan yun dahil gera yun, napilitan yung mga kababaihan. Sex slaves sila, hindi sila prostitutes lang. So, that said, doon ako nakukulangan pa. Kasi matagal na nating hinihingi yan, ayaw talaga nilang ibigay. At lalong-lalo na kapag konserbatibo yung gobyerno sa Japan. Kasi conservative po yung government sa Japan. Sila yung nagsasabi na wala tayong kasalanan ng World War II, no? Kaya i-honor natin yung mga war heroes natin na sa totoo lang mga war criminals. Dati naman inamin na nila yon. Isa pang very, very complicated dyan. Amerika mismo nagsabi sa atin nung panahon ng after the war, wag na tayong humingi kasi nga tinutulungan nila yung Japan na bumangon. Ayun. Wag na tayong humingi. Huwag na tayo humirit. Oo. So, ito na po, Professor, last question ko na lang po. Ngayon po, 84 years after, do you think ang ating mga kabataan willing to lay down their lives para po sa ating kapayapaan, para sa ating independence? Ano ba ngayon ang mga modern na mga weapons? Cellphones na lang ho ba natin? Keyboard na lang ba ang ating kakayahan para labanan po ang ating pananindigan? Well, ano kasi yan ayoko namang sabihin na dahil walang parang conflict na malapit sa atin, no? Na parang eminent, parang papetiks-petiks tayo. Siguro, ang sa palagay ko, contextual din naman yan. Ano ba yung hinihingi ng panahon na kabayanihan? And I'm sure, tutugon din naman tayo. So, halimbawa, sa ngayon, ang krisis natin, oil. Diba? Dahil sa nangyayari sa, magtipid tayo sa kuryente. Magtipid tayo. Kumbaga, alalayan natin, lalo na yung mga driver. Hindi pa nagtataas yung presyo ng pamasahe, pero hirap na hirap yung ating mga driver. Alam mo, nakikita ko yung mga taong bayan mismo, sila yung nagpapasobra ng kanilang bayad. Oo. So, para lang makaano yung mga jeepney drivers. So, correct. Yung bayanihan spirit, nangyayari talaga yan. Depende kung ano yung krisis. So, I'm sure, ayokong mangyari ito, pero I'm sure, once na magkaroon na tayo ng ganyang conflict na kinakaharap, tutugon din tayo in the way that we want. That's or we needed. can. We will have to adapt na lang. Naku, maraming salamat po, Professor Chow. Very interesting. At sana po, yung mga nakikinig po sa atin, biglang lumabas ulit yung kanilang patriotism, diba? Nationalism, pagmamahal sa ating bansa na talagang kailangan. Kasi maski na, ako mismo, guilty ako, sinasabi ko, ang hirap mahalin ang Pilipinas. Pero ito na lang po yung ating bansa. Kaya dapat wala na tayong ibang choice kung hindi mahalin pa at ipaglaban po natin. Maraming salamat po, Professor Chow.
Thank you, And the Prof. lessons of war really is, tayo yung nanalo afterwards. So, Ayun. ano lang, go lang tayo. Go Salamat. Laban! Laban! Okay. Maraming salamat po kay Professor Chua. At ang oras, alas 9:48 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Ricky Girl. Huminto na po sa pangingisda ang halos kalahati ng mga mangingisda sa Cavite, Bataan, Zambales at Pangasinan dahil sa tumataas na presyo ng petrolyo. Sinabi ito ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Ayon kay SINAG Executive Director Jason Cainglet, halos 50% ng mga marginalized fishers na kanilang nakausap ay hindi na pumapalaot. Nagbabala ang SINAG na kung hindi matutugunan kaagad, posible mas lalo pang matulak sa laylayan ng mga maliliit na mangingisda. Dahil po dito, maiiwan niya ang mga merkado na higit pang aasa na lamang sa mas commercial at imported na huli na isda. Nagbabala rin si Cainglet na kapag muling tumaas ang presyo ng petrolyo sa susunod na buwan o linggo, lalo ring tataas ang bilang ng mga mangingisdang hindi napapalaot. Gastos niya sa petrolyo ang bumubuo sa 80% ng production cost ng mga maliliit na mangingisda. Samantala, kumilos na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bicol para kontrolin ang oversupply ng lawlaw o yung tamban sa Bulan, Sorsogon. Nagkaroon po ng oversupply dahil sa pansamantalang pagsasara ng mga processing plants na nagresulta sa kakulangan ng buyers. Bilang perishable o mabilis masilang na produkto, nangangailangan ang lawlaw o tamban na mabilis sa pagproseso at maasahang cold chain. Tingnan mo, pati sayang. Sayang, di ba? Grabe, Imbis na dami ipakain na lang nagputo. yan. At ayon po kay Bear 5 Director, or BFAR Director Ariel Poquinto, nakaantabay na ang 3 BFAR reefer vans para tumulong sa distribusyon ng supply ng mga pamilihan sa Albay at Camarines Sur. Bumubuo na rin ang ahensya ng management guidelines kabilang ang pagpapatupad ng close fishing season. Nakatakda na rin maging operational ang ice plant at cold storage facility ng Philippine Fisheries Development Authority. At sa ibang balita naman po, oras muna tayo, alas 9:50 na po. Ito ang ating showbiz pasilip. Jericho Rosales nag-throwback po sa Mr. Pogi Days. Aba, ang gwapo talaga ni Eko. Nagbigay ng nostalgic vibes si Jericho Rosales matapos niyang ibahagi ang kanyang throwback video mula sa kanyang audition days sa Eat Bulaga para sa segment na Mr. Pogi. Sa kanyang social media post, makikita ang isang video kung saan sumasayaw si Eko, pati na rin ang isang larawan kung saan ipinapakilala niya ang kanyang sarili noong nagsisimula pa lamang siya sa showbiz. Nilagyan niya ito ng caption na Save the date, November 16, 1996. 30 years na siya sa showbiz. Sa kasalukuyan, 46 years old na po ang aktor at tila binalikan niya ang kanyang humble beginnings na naging daan sa kanyang matagumpay na showbiz career. Samantala, usap-usapan pa rin ang 10-year age gap nila ng kanyang girlfriend na si Janine Gutierrez. Gayunman, ayon po sa isang source, hindi ito nagiging hadlang sa kanilang relasyon. Sa katunayan, ramdam mo mano ng dalawa na sila na nga ang endgame at nakikita na nila ang kanilang future na magkasama. O, di ba? Alam mo, humble beginnings talaga si Eko, hindi naman niya pinagkakaila. Nagbebenta lang siya dati sa Marikina Market. Doon siya na-discover at doon nga siya, sumali nga siya sa Mr. Pogi contest ng Itbulaga. Imagine 30 years ago na yan. Oo. Oras, alas 9:52 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa inyo ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. At ang oras, alas 9:52 na po ng umaga. Bago po tayo mag-commercial break, paalala sa aming question of the day. Ito po, para sa inyo, ano po ang tunay na kahulugan ng pagiging bayani sa kasalukuyang panahon? Ito na po ang ating mga kasagutan. Okay, basahin na po natin mula kay Marvin Kinanola. Ang tunay na bayani ay ipinagmamalasakit ang kapwa-tao. Yan po sabi ni Marvin. Ayon man kay Joe Danwood, ang tunay na bayani ay yung maraming nagawang kabutihan para sa sambayan ng Pilipino, hindi yung panlilinlang o pagnanakaw sa kaba ng bayan. Sabi naman ni Star Carmi, ang kagitingan ay tatak ng mga bayaning nagbubuwis ng buhay sa pagmamahal sa bayan. Pinaalis ang kawalan ng katarungan, pang-aalipin at karahasan. Dahil dito, naging malayang bayan sa pang-aalipin ng mga dayuhan. Ito po ang diwa ng pagiging makabayan. Lalim, ha? Oo nga, lalim. Oo. Sabi naman ni Jessie Pocalian Zabala, ang kahulugan ng pagiging tunay na bayani sa kasalukuyang panahon ay pagiging matulungin sa kanyang kapwa.
sapagkat sa kasalukuyang panahon ay napakalakas na ng atensyon ng mga bagay sa mundong ito. Okay, at dahil lang today is a holiday, meron ka na naman. Sige, syempre, go ahead, go girl. Ayan, una sa lahat, yan, sabi ko sa iyo, di ba, siyang na magkakapatid sila Mami. Oo. So, birthday po ng aming pinakamatandang pinsan, Manong Francis, sa Baklig sa Liganan, happy birthday. At ito, di ba, we're very lucky, we have amazing moms, ano? Pero ito, ang dami ko ring second mom, so I wanna greet a happy birthday to Mami Dolly Malyari Ejercito. Ayan, Okay, many Mami more Dolly. blessings. Okay. Okay, bago kami. Basta sa mga lahat nagse-celebrate ng birthday, maraming happy birthday po sa inyong lahat. Many more. Siyempre, magiting sila ngayong araw na to Correct. dahil ngayon ay araw ng Kagitingan, kagitingan. oo. At dito po sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay, mahalagang bahagi yan ang paghahanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat isyong napapanahon, parte po kayo ng diskusyon. At tandaan po, ang buhay ay hindi patagalan, kung hindi pa sarapan, kaya sulitin po natin. Tawanan po natin ang ating mga problema, mag-food trip tayo na masarap, gumala at gumawa po tayo ng masasayang alaala. At syempre, patuloy po rin po tayo manalangin pa rin. At susunod na po, ang Kada Umaga Girls. At babalik po kami bukas, alas 8 po ng umaga, dito lang sa Ano sa Palagay Nyo? See you tomorrow! See you tomorrow. Mamaya po alas 9:30 ng gabi, abangan po natin kung ano bang mangyayari sa international news with Bata ng Ayan. Agla International. Dito lamang sa Net 25. See you tomorrow. Ingat po. Enjoy the rest of the day.